You broke the customer service rules, shouted at the customer, and you even used profanity. What a great way to end your shift, Tanya. Nanggagalaiti na sigaw ni OM. Nakarating na sa Vice ng account ko ang nangyari at ayoko nang sabihin pa ang nangyari dahil sobrang nakakahiya. Nahihiya nga ako pero ewan ko, kasalanan ko bang di manggalaiti? Sanay na akong minumura-mura ng customer. But the thing is, di naman ako ang mali. Sinong sabog at tanga ang tatawag sa isang telco company para bumili ng alak? Ano siya? Naka-drugs? Isang oras mahigit na lang yung shift mo. Di mo pa ginawa ng maayos. Singhal niya. OM is really stressed about the action that I did. Naupo ito sa upuang nasa harap ko saka ako nilingon. Alam mo ang pwedeng consequences ng ginawa mo. Nasa papel yan, Tanya. Alam mong number 1 rule yan. I can't do anything if the higher-ups want you out of this company. Kinabahan naman ako bigla. Mawawalan ako ng trabaho. OM naman, hindi ba pwedeng suspension? Sambit ko na puno ng pagmamakaawa. Di ko naman sinasadya eh. Napailing siya. Hindi ko alam. Depende sa customer na kinausap mo. Napabuntong hininga siya bago muling sumagot. Lalo na kung isa siya sa major shareholder ng EXIV at ang may-ari ng Sitel. Napanganga ako dahil sa narinig. Ano raw? Siyang may-ari ng... What the F? Para akong nabingi. Nagstay muna ako sa pantry area habang inaantay ang tawag or text sa akin ni Coach tungkol sa pag-uusap nila. The Vice President already contacted Sir Jamison de la Vera for the damage that I have done and will ask for immediate action for my behavior. At ako naman ay kinakabahan dahil sa maaaring mangyari. What if ipatanggal niya ako? What if ipaban pa nila ako sa ibang BPO companies? Nalungkot naman ako sa mga bagay na pinag-iisip ko. Nahihirapan pa rin until now ang magulang ko financially. Hindi pa ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan pa nila mama at papa ang tulong ko. If I have to beg for that guy to forgive me and give me a second chance, gagawin ko. While sitting on one of the chairs here in the pantry area, my mind was clouded with the negative thoughts and regrets for my actions. Sana pala hinabaan ko na lang ang pasensya ko. Sana pala, di ko na lang pinansin yung antok na nararamdaman ko. E di sana hindi ako namumroblema ngayon. Napapitlag na lamang ako at nagising sa sobrang lalim na pag-iisip nang mag-vibrate ang phone ko. Kinuha ko naman ito agad at binasa ang mensahe na ipinadala sa akin ni Coach at doon ay nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Ang resulta ay pinauwi muna ako ni OM at tatawagan na lang kung papayagan na ako pumasok. OM was able to cover for me and I got 2 weeks suspension. No work, no pay. Napahinga ako ng malalim. Punyemas na antok kasi to. Pinaiinit agad ang ulo ko. Sinong matinungan naman namumurahin ang isa sa nagmamayari ng pinagtatrabahuhan ko? Sumakay ako sa shuttle kung saan ay dadalhin ako sa sakayan pa uwi sa amin. Wala kasing direktang bus na dumadaan sa site namin kaya yun, kailangan pang maglakad o sumakay. Luckily, our company is thoughtful enough for its employees para mag-provide ng shuttle service na ito. Basta hindi pwedeng mawalan ako ng trabaho. Kung kinakailangan talaga na humingi ako ng tawad sa lalaking yun ay gagawin ko. Kahit na pabwisit pa rin ako sa kasabugan niya. Pagkarating sa sakayan ay mabilis din ako nakasakay ng bus pa uwi sa amin. Pagod at inaantok na talaga ako pero di ko magawang makatulog. May trabaho pa kaya akong aabutan pagbalik ko. The well-known business tycoon whom we know currently residing at New York City with his luxurious condominium unit is going to have his vacation here in the tropical country of the Philippines. Mr. De La Riva's personal secretary, Mr. Lee, said that there is just some business that Mr. De La Riva needs to do. Tumigil ang nagre-report at nagtatanong ang matang tumingin sa kamera. How important would that business be? To think that Jameson De La Riva personally came to this country. Laman ng balita ang lalaking minura-mura at sinigawan ko lamang 2 weeks ago. Nasa nga ba ako? Eto. Nasa harap na naman ng monitor at tumatanggap ng tawag. After a week, nakatanggap ako ng tawag mula sa OM ko na I'm okay to come back to work. So eto, masaya na ulit at may sahod na ulit. Tanya, kalma-kalma na ha. Naku, buti na lang yung sekretarya ang nakausap namin. Maayos naman na ang lahat at sinabi na huwag ka nang sisantihin. Nako talaga, natatawa na sambit ng mentor kong si George. Natatawa na lang din ako. Kaya nga eh. Nagpaalam ito at aasikasuhin muna ang mga ka-teammate kong nangangailangan ng assistance. Nagpatuloy ako sa aking trabaho
hanggang sa di ko namalayan na end of shift na. Nag-log out ako at nag-out. Tumayo ako mula sa upuan at nag-inat. Kinuha ko ang picture frame at tumbler ko. Good job, team! Let's all go out. Mag-end shift huddle tayo. Okay, coach! We all answer in unison. I went to my locker para kunin ang bag at iba ko pang gamit. Matapos maayos ang gamit, ay nagtungo na ako sa elevator para bumaba. From the 15th floor, I went to the ground floor. The lift is on the 19th floor when it stopped and the door opened. A man in an Americana suit, intimidating and serious, entered the room. Even malaki ang space ay umuusad ako. Ewan, nakakatakot siya tignan eh. Deadly silence ang namamagitan sa loob. After a while, we finally reached the ground floor. When the door opened, ay may mga nakahilerang lalaki ang nakabantay. Taray, nandito ba ang presidente ng kumpanya? I laughed. Naglakad na ako palabas. Hindi pa ako nakakalayo nang may maulinigang boses na nakapagpabato sa akin sa kinatatayuan ko. Mr. Jameson de la Vera. Nanlaki ang mga mata ko. Sa kadahan-dahang napalingon sa lalaking kasama ko sa lift. Huh? And he was also looking at me with a smirk plastered on his face. Mabilis pa sa 4:00 na naglakad ako palabas ng building. Anong ginagawa niya dito? Anong kailangan niya sa akin? Tatanggalin niya ba ako sa trabaho? Nandito ba siya para ipahiya ako at ipamukan ang kapal ng mukha ko para sigawan at murahin siya? Lastly, bakit ang gwapo niya? Punong-puno ng katanungan ang aking isipan at tila mag-uumapaw na dahil hindi ko man lang napansin na nalagpasan ko na ang mga kasama ko. Tanya! Hoy! Dito! Napapikit ako nang marinig kong pinagsisigawan pa ni Mentor George ang pangalan ko. Dahan-dahan akong lumingon at pilit nang umiti. Shit! Lagot talaga ako! Naglakad ako patungo sa kanila at agad naman nila akong inakay papunta sa Starbucks na nasa loob ng building. Lumingon ako sa pinanggalingan ko. Buti na lang at wala na sila dun. Sana lang ay hindi niya na matandaan pangalan ko or even ang mukha ko. Shoota! Bakit nandito yan? Bakit dito pa sa Pilipinas na isipan magbakasyon yan? Dapat sa Egypt na lang o Pakistan eh. Nagtuloy-tuloy ang huddle at kwentuhan namin habang ako ay di pa rin mapakali at lumilipad ang isip. In fairness, ang gwapo niya. Kaso mukhang walang matinong gawain sa buhay yun. Mayaman nga, sabog naman. Lihim akong napatawa sa naisip. Matapos ang huddle ay isa-isa nang umalis ang mga kasama ko. Nagpaiwan ako dahil hindi ko pa nauubos ang strawberry shortcake na in-order ni coach para sa akin. Nang maubos ko ay agad din akong umalis at lumabas ng building para mag-antay ng shuttle. Luckily, nandito pa ang shuttle. Mabilis kong binuksan ang pinto at pumasok. I sat there and opened my bag para kunin ang phone ko. 2 pa lang kami ang nandito sa loob ng shuttle. Although nasa passenger seat siya, hindi naman siya ganun kaingay. We're both waiting for the driver. Mga ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin yung driver ng shuttle na sinasakyan ko. Ano ba yan? Inaantok na ako. Tagal ng driver! Reklamo ko habang nakapangalumbaba. Huminga ako ng malalim at sumilip sa oras. Halos kalahating oras na ako nakaupo dito. Yung kasama ko di ko alam kung tulog ba o walang pake kahit matagalan yung driver. Mga ilang minuto lumipas at finally, pumasok na yung driver ng shuttle. I was confused when he entered and looked shocked when he saw me. At nung tumingin siya sa lalaking nasa passenger seat, ay nag-aalangan ang kanyang tingin. He entered the van and drove us out of the sight. On our way, nangunot ang noo ko nang nakasalubong ang isang napakapamilyar na van at may signage na Sitel Shuttle, Mega Mall. Teka, kung yun yung shuttle para sa aming mga employees, kanino sasakyan to? Hindi ba to sa kumpanya? Kanino to? At bakit kasi kamukha nito yung shuttle service namin? Nang makarating sa may lugar kung saan ang babaan ng shuttle ay bumaba ako at sinara ang pinto. Before the van left, the passenger seat's window rolled down and a very handsome man whom I just met earlier showed up in my face. Napako ako sa kinatatayuan ko. The next time, check if you are entering the correct vehicle. If I were an evil person, I would have kidnapped you. Patay! Maling sasakyan! Ay, shoota Ines! Ay, iba pala talaga na sakyan ko! The last thing I remembered is the tyrant guy who just laughed and embarrassed me because I got in the wrong car. Sa sobrang hiya ko ay napatakbo ako agad papuntang bus station at sumakay agad ng bus pa Fairview. Nakakahiya! May red tag na nga ako sa work. I also messed up by riding in another person's car. Badly. A person who have a position at the company. Ayoko na. Gusto ko na lang mag-evaporate from Earth. Gusto ko nang maglaho. Mag-left the Earth na lang.
Habang nasa bus, ay hindi pa rin ako mapakali at mas lalong kinakabahan kung ano pwedeng mangyari mamaya kapag pumasok na ako sa office. A lot of things happen in just a short span of time. Paano pa kaya kapag pumasok ako at nasa office for 9 hours straight? I'm just hoping that I will not be bumping with that guy once again. Well, I'm not ready for this. 7:00 na ng gabi. On the way na ako sa office at ngayon ko naramdaman ang kaba dahil sa kalokohang pinaggagawa ko sa CEO ng account ko. What if sisantehin pala ako? Ayos lang sa akin mapagalitan dahil sanay na ako. Ngunit ang masisante, hindi. First job ko pa to eh. Nang makarating sa babaan, ay agad akong nagtungo sa waiting area ng shuttle service ng kumpanya namin. After several minutes, dumating na ito. Nakasakay na ako kaagad. ID po, ma'am. Pigil sa akin ng guard nung ako ay papasok na sa loob ng site. Nangunot ang noo ko at kinapa ang ID lace ko na wala pala. Ay, syete naman no. Naiwan pa yata ang ID at badge access ko. Paano ako makakapasok nito? Manong, naiwan ko po eh. Kukuha na lang po muna ako ng alternative dyan from the front desk. Napakamot ito ng ulo. Ma'am, hindi available ngayon yung para sa production floor eh. Tanging trainee badges lang ang available. Nanghina naman ako sa narinig. Ang choice ko lang ay umuwi at bumiyahe ulit ng ilang oras para lang sa ID ko. Napailing naman ako at piniling lumabas muli at naupo sa waiting area ng shuttle service namin. Anong gagawin ko? 1 oras na lang at start na ng shift ko. Ang biyahe palang papunta ay halos 3 oras na. Pero since gabi na, mga 1 hanggang 2 oras lang ang biyahe. Pero pauwi lang yan. Siyempre, babalik pa ako. I heaved a sigh and fished my phone para mag-chat sa GC namin. Baka matulungan ako ng coach namin. I ringed my coach and thankfully, she answered. Tanya, saan ka na? I pouted. Coach, di ako makapasok. Di ko nadala ID ko at ngayon walang available na alternative badge. Anong gagawin ko? Nako, kontak ko si OM. Baka may magawa pa, sayang shift mo. I sadly nodded. Oo nga coach eh. Sige po, salamat. The call ended and so I kept my phone in my bag and just waited for my coach to contact me again. Few minutes passed and still no contact from my coach. I saw a few men in black get out of a car but I'm not bothered. Sino ba sila, di ba? Duh. Excuse me, miss. Napatingin ako sa nagsalita. Lalaki ito na nakasuit at porma na porma. He looked very familiar. Di ko palang matandaan kung saan ko siya nakita. Are you Tanya Gomez? Napamangang ako. Kilala niya ako? Dahan-dahan akong napatango. Will you please come with me? My boss needs to talk to you. Huh? Boss? Who? I don't even know who's your boss is. Wala naman akong nakausap nor naka-interact na boss maliban sa isa. Nanlaki ang mata ko saka pinakatitigan yung lalaking kasalukuyang kausap ko ngayon. Jameson Klein de la Riva? Bulalas ko. Napatayo ako at nagsimulang maglakad palayo. Stay away from me! Get her! I heard the man said. At nakita ko na nga ang mga katukayo niya na mga nakasuot din ng suit. May mga earpiece sa tenga at mga seryoso ang muka. Diyos ko! Tototohanin ba niya yung kidnap kay Mirot na sinasabi niya dati? Siya ba yun? Lumayo kayo sa akin! Sigaw ko saka tumakbo palayo. Para akong baliw na pinagtitinginan. But I don't care. Hindi ko alam kung anong kailangan sa akin ng kung sino mang yun. I ran and went on the sidewalk, papuntang emergency exit ng site. Ngayon ko lang naaalala na pwedeng pumasok doon. May inspection lang at ang mapapasukan mong floor ay 16th floor, ang pinakamataas ng building. Ngunit bago pa ako nakatungtong ng hagdan, ay may nakahawak na sa braso ko. Shut up, woman! His cold and intimidating aura appeared in my sight. He was currently holding my arms and his right hand covering my mouth. Ano to? K-drama? Bakit may kidnapping kemirot na dito? Mahigpit ang pagkakahawak ko sa tasa ng kape habang nakayuko. Currently, nasa office ako ng CEO. Oo, dito ko dinala ng mga alagad niya matapos niya ako mahuli mismo. So, napaangat ang aking paningin sa kanya. His eyes met mine and it suddenly brought an unfamiliar feeling. I felt my heart throb so much. May sakit ba ako? Baka nagpapalpitate lang ako. Tama, palpitation lang to. Tanya Gomez, huh? I gulped. Yes, sir. Napakamalas ko nga naman talaga. Sir, I remember you cursing me to death. He smirked and sent shivers to me. Sumandal siya sa kanyang swivel chair. And I remember you riding in my car without any permission. Nanlaki ang mata ko at napayuko. Sorry.
Sorry, I think that word is not even enough to compensate for a customer who experienced a horrible customer experience and as an individual whose personal space got ruined. Horrible? Napaingos ako. Kung di ko lang kailangan ng trabaho, sampal ko pa sa resignation letter ko with my report stats. Pardon? Ngumiti ako dito saka umiling. Tumayo ito saka naglakad palapit sa akin na nakapagbigay ng kaba sa sistema ko. Well, sorry is not enough. The act you did is very disturbing, and I should be firing you now because we don't need someone who's an ill-tempered person. We can hire tons of people to fill your spot, Miss Gomez. He went to my side and put both of his hands on the glass wall behind me. He then bent his head near mine, like cornering me. I immediately lowered my face in embarrassment. Oh yeah, the boss is cornering me. Like, what the hell is happening? Be my personal assistant, Miss Gomez. Ha? Ano daw? Yes, sir. I've already settled the credits that should be on your account. So, all in all, you don't have anything to worry anymore, okay? Sumimangot ako sa kainambaan na susuntukin ng monitor. Okay, that's a big help. Napaingos ako sa sagot ng customer. Big help mo, mukha mo. Lahat na ng way ginawa ko, nyemas ka. I smiled para lumabas na mahinahon at masigla ang boses ko kahit nangingit na ako sa galit. Alright, is there anything else that I can help you with? Napatigil ako sa pagsasalita dahil naputol na ang tawag. Buisit kang matanda ka, kukuha-kuha ka ng package na yon tapos ayaw mo bayaran? May pa-credit-credit ka pa? Buisit! Pulong ko. Buti na lang di ako naka-auto-in kaya di ako kaagad napasukan ng ko. Gigil ka na naman dyan! Napalingon ako sa nagsalita. Si Aliyah, my co-team member. Natawa ko sa kanyang sinabi. Gago kasi yung customer na yun, parang tanga. Umiling-iling ito sa kasinuot ulit ang headset niya. Ay nako, araw-araw naman na may ganyan, masanay ka na. She pressed something on her Avaya. Seconds later, ay may kausap na siyang customer. Nagkibit balikat ako saka nag-type to put documentation sa account. Napatingin ako sa oras and realized that it was 12:45 a.m. already. First break ko na pala. I ox a short break and take my 15 minutes break. I grabbed my tumbler and closed my PC's monitor. Nagpaalam ako sa coach na pupunta ako sa pantry to grab some snacks. Habang naglalakad palabas ng production floor from our bay, ay madadaanan ang account office kung saan naganap ang mga meetings or some stuff sa loob ng prod. At this moment, mukhang may meeting na nagaganap sa loob. At the couches, inuokupa ito ng mga operating managers while the man who was speaking in the middle was Jameson Klein de la Riva. I continued staring at his well-built body while passing by the aisle. I couldn't be more satisfied with the view since the room was a transparent glass yet a soundproof one. Tingnan mo nga naman ang siraulong de la Riva na yan. He has a well-built body. From his age na 25 ay hindi na masama. He has this dashing fierce black eyes, shining and soft-looking black hair. At ang mukha niya ay talagang makinis. Parang naka-rejuve. Kung delusion na lang ako or masyadong mapang-imagine, katulad ng mga katrabaho ko, I think that we are meant to meet each other. But no, meeting him is kind of a nightmare. Jeez. Until I was going to pass the room when his eyes met mine. Nanlaki ang mga mata ko saka napaiwas ang tingin. Nagmamadali kong tinungo ang pintuan palabas ng prod. Nilabas ko ang production badge ko para makalabas. The guard came and checked me if I had production tools with me. After I was checked, I went to the elevator. While watching for the elevator to arrival, I scanned the place. Medyo creepy kasi ako lang tao dito ngayon. Medyo malayo din dito sa elevator yung pinto ng prod at yung comfort room. After a minute or two, I went inside the elevator and chose the 19th floor where one of the pantries is located. After a minute, I arrived at the floor and went out of the lift. A quiet floor welcomed me. May mga tao, pero iilan lang sila. Naglakad ako papalapit sa food station para mamili ng pagkain, pero wala akong matipuhan kainin, kaya nagtungo na lang ako sa vending machine. Wala namang matinong makain dito. I heaved a sigh and decided to have a cup of instant noodles. I grabbed my money at ipinasok ito sa vending machine, only for it to be brought back to me. Ay, ang arte! Bulalas ko saka muling pinasok ang pera ko, pero iniliwa ito muli ng makina. Napakunot ang noo ko. Problema nito, ayaw pa makisama. Kinuha ko muna ang pera ko saka pinukpok-pukpok ang gilid ng vending machine. Gumana kang gaga ka, nagugutom na ako! Maktol ko saka pinalo uli ang gilid nito. I looked at my wristwatch. I still have 10 minutes to eat. Sinubukan ko muling ipasok ang pera ko pero iniliwa ulit yun. Aish! Naiinis na sigaw ko.
Buti na lang walang tao dito, kundi napagkamalan na akong nababaliw dito. Napaisip ako sa kawalan. Puisit kang vending machine ka, dapat sa'yo tinatapon eh. Even talking to a lifeless machine is your job, huh? Napalingon ako sa nagsalita. The cold yet husky voice caught my attention. His playful smile and eyes met my sight. Sir? I stuttered and suddenly got ashamed of what I was doing earlier. Iniisip ko kung anong gagawin ko. Kung bibili pa ba ako ng pagkain o aalis na lang at babalik sa prod. Total, ilang minuto na lang ang natitira before I even had my meal. Mas lalo akong napalayo ng vending machine nang humakbang siya palapit dito. Kita ko ang pagkunot ng kanyang noo. He looked at me kaya napaiwas ako ng tingin. On my peripheral vision after me, he then eyed the vending machine. Such crappy food, he hissed. Problema nito. Napakibit balikat ako at napagdesisyonan na bumalik na ng prod. Magpapaalam ba ako o wag na? Parang ng tanga. Pati simpleng bagay pinoproblema ko. I mentally shook my head and decided to just walk away. Humakbang na ako paalis ng lugar na yun when his voice suddenly filled my ears. Damn seductive voice. Kung di lang siya masungit baka ginawa ko na to. Charot lang. Yari ako sa nanay ko kapag nagkataon. Wait. I felt his presence getting near me. Eto na naman si Puso. Parang may karera sa bilis ng tibok. Huminga ako ng malalim. Breathe in, breathe out. Lumingon ako sa kanya at gumiti ng pilit. Yes, sir? Congratulations, Tanya. Di ka na utal. You were going to eat, right? Why leave? Napatanga ko. Duh, short break lang meron ako. Matatapos na break ko. Tumaas ang kilay niya. So? Napaingos ako. So, sir, kailangan ko nang bumalik or else mako-call out ako for overbreak, okay? Pero mukhang matigas talaga tong lalaking to. Going back without eating anything? That's why you look so skinny. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko sa inis dahil sa narinig. Excuse me lang, sir, ha? Pero wala ka karapatan para pakialaman ako at isa pa, hindi ako payatot. My body is fine. At hindi big deal na hindi ako kumain ngayon. May lunch break pa mamaya. Now, I'm going now, sir. Thank you. Ngumisi ito lalo, saka umiling-iling. Like he is disappointed with what I said. Nako, tusukin ko siya dyan eh. He walked towards me, pero di ako nagpatinag at nanatiling nakatayo sa harap niya. He took 2 steps forward and suddenly bent his face. Fortunately, I was able na ilayo ang mukha ko, or else, baka... He smirked at me while looking intently in my eyes. He's like figuring something out. Whatever, Miss Gomez. He held his face away from me and walked past my position. Do me a favor. Buy me coffee at Starbucks. And please, bring the coffee after 5 minutes at my office. Ano? Diyos ko, layo ng Starbucks dito. Mas lalo akong malilate. Napalingon ako kung saan dumaan ang buwisit na lalaking yun. Antipati ko na nga, sabog pa yata. Buwisit ka talagang lalaki ka. Nanggigigil na sambit ko habang nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay ko. I can't believe that guy is a well-known business tycoon. Buwisit, kung di ko lang boss yun, baka pinatulang ko na yun. Napatingin ako sa vending machine saka ito dinuro. Kasalanan mo lahat ng to eh! Saka ako nagmarcha paalis ng lugar na yun. Matapos ang nangyari sa pantry ay umalis na rin ako kaagad doon. Naglakad ako papuntang elevator with my tumbler. Medyo nagugutom ako kasi di ako nakakain sa break ko. Buwisit kasing CEO yan. Bakit pa pagala-gala pang lalaking yun? I looked at my wristwatch at halos mawalan ako ng balanse nang makitang 3 minuto na akong overbreak. Bahala siya sa buhay niya. Anong favor? Di ako kikita sa favor na yan. Bumili siya ng Starbucks niya mag-isa. Umalis na ako papuntang elevator but for such unfortunate events ay nakasara ito ngayon for maintenance. Talaga ba? Seriously? Diyos ko, punishment na ba to? I sighed exaggeratedly and decided to take the stairs. Tumatakbo ako sa hagdan dahil sa 15th floor pa ang prod. Nasa 19th floor ako. Ilang ulit akong napapatigil dahil sa pagod at habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan dahil nai-imagine ko ang salubong sa akin na sermon at umuusok na tengang ilong ni Coach. Nung nasa 15th floor na ako ay halos matumba na ako sa pagod. I still want to continue running pero pagod na ako. Hinihingal pa ako. I sat at the chair and drank water. I roamed my eyes until one thing caught my eye. The janitress was about to enter the elevator. How could she? Under maintenance, diba? How the hell? Napatanga ako nang bumukas ang elevator at lumabas doon ang nakakabwisit na lalaki. Malawak ang ngisi nito. Nakasunod sa kanya ang sekretarya niya. Ayos ang elevator. Nasa loob siya. Nagdilim ang paningin ko sa binubuo na idea ng aking isipan.
Did this jerk set up that prank on me? What the F? Gusto ko man siyang buhol-buhulin, pero mamaya na dahil sobrang late na ako. After I regained energy, nagpatuloy ako sa pagtakbo. I tapped the badge and entered the production floor. I run to our bay. Tanya! Someone called my name. Lumingon ako dito habang tumatakbo. It was Mentor George assisting the other team. Lagot ka sa coach mo! Napaismid ako. I know! I suddenly bumped onto some hard wall and felt my feet step on something na nagpawala ng aking balance. I closed my eyes and waited for a painful fall to the ground. But instead, hard and strong hands captured my waist and held it tightly. The Savior's hot breath was on my face and he smelled really good. Voices from the people who were able to see the incident filled my ears. I tried opening my left eye, but I couldn't see the guy's face clearly. He has this black hair and dark eyes. His face structure looks so dashing. He's like a super... Suddenly, the arms lost its grip and let go of my waist. And I, still not regaining any balance, finally faced the painful fall. Ow! Daing ko pagbagsak ng puwet ko sa sahig. Ininda-inda ko ito na tila ba sa paraan na itong bawawala ang sakit. I hurriedly looked at the jerk, but I think I was more surprised to see him. Ikaw na naman? I screamed, not minding my attitude, behavior, and my voice. Agad akong tumayo at nagpagpag ng damit. Gusto ko pa siyang sigawan pero late na ako kaya tinalikuran ko na siya at naglakad palayo. I really hate this guts. Remember, Tanya, he is your boss. May pinanggagalingan ang kayabangan niya. I walked towards our bay, only to be welcomed by my coach with that glare. Bibingo na ata talaga ako sa kanya. Mag-ox ka, coaching. Coach told me, then she turned her attention sa kanyang laptop. Napakagat ako ng aking labi saka lumapit sa station ko. Aliyah looked at me while she's talking to a customer. She raised her hands with a thumbs up, like asking if I'm okay. I nodded and smiled at her. I immediately opened my PC and saw that the coach logged me out. I logged in again and put on the Ox coaching. Pagkatapos ay pinatay ko ito muli at lumakad pabalik sa station ni Coach. Upo! Malamig na utos ni Coach. I pouted and sat in front of her. She typed something on her laptop until she closed it and set it aside. She turned to me and napabuntong hininga. You will be terminated. Napanganga ako sa narinig. Ha? Napailing siya saka napabuntong hininga muli na malalim. Your courage to break the policies threatened the boss's pride of implementing rules. They want you out for your consecutive failures to comply and follow such rules. I tried to convince them that this time baka nagka-emergency ka lang. You know naman na ayokong mawala ka sa team, di ba? But this is the reality. They want me to remove you and terminate you. Napayuko ako. I felt my heart suddenly fall and break into pieces. I felt betrayed. But it's not my coach's fault. It's my fault. Ramdam ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata at pamumuo ng aking luha. I'm trying my best not to cry, pero konti na lang, bumigay na ako. Kahit ako, Tanya, ayokong gawin to, pero wala akong choice but to follow and obey from the CEO. Napaangat ako ng ulo nang marinig ang huling salita. CEO? Tumango ito. Oo, Sir Jameson had ordered us to fire you. Hey, wait, teka, saan ka pupunta, Tanya? Napatiimbagang ako nang marinig ang pangalan ng antipati ko na yun. So he is the main reason kaya nawalan ako ng trabaho. How could he? I left my bay and walked my way to his office, here in this building. I walked out of the production floor and used the stairs going to the 16th floor. I'm really going to kill the hell out of him. Nang makarating ako ng 16th floor ay may dalawang gwardya ang nasa pintuan ng kanyang opisina. Anong kailangan mo, miss? I ignored him and passed by him and made my way inside his office. I should have never done it. Nanlaki ang mata ko dahil sa senaryong nasa harapan ko. Ang magaling na lalaki lang naman ay nakaupo at may nakapatong sa kanyang babae na halos na ang kasuotan. What? I saw how they were flushed on their position, seeing me here in front of them, watching what they were doing. What the hell? What the hell? Naramdaman ko ang marahas na paghawak sa akin ng isang braso. The man held me to his body, making me turn to the other side at niyakap ako. Ngayon ay nakatalikod ako sa dalawang gumagawa ng milagro. The man hugging me tight felt familiar. I smelled a familiar scent that brought an unfamiliar feeling to me. Ramdam ko na naman ang mabilis na pagtibok ng aking puso. What the hell, Johnson Clyde de la Riva? Get a fucking room! And don't you dare do your disgusting activity inside my office.
Wait, napatingala ako, only to meet his dark eyes, showing anger and irritation. Jameson Klein is the one hugging me. Sino yung kamukha niyang nakita ko na gumagawa ng milagro? Wait, Johnson Clyde de la Riva? It's de la Riva, so baka kapatid niya. Pinsan? Jowa? Ha? Napailing ako saka inalis sa isipan ko ang mga ideyang umiikot sa utak ko. Jowa ka dyan, bobo ka ate. Sinubukan kong umalis mula sa pagkakayakap ni Sir de la Riva sa akin, pero hinigpitan niya lalo ang pagkakahawak sa akin. Bukod sa kanina pa parang may bulating kumikiliti sa akin at ang bilis ng tibok ng aking puso, ay naiilang ako dahil narito rin sa loob ng kanyang opisina si Sir Lee, ang kanyang secretary at ilang staff. We'll continue later, babe. Okay, bring me. Nakarinig ako ng tunog ng stiletto. Mukhang paalis na yung babae kanina na halos hubot-hubad na. I saw how Mr. de la Riva took a deep breath before I felt his arms remove his hold on my waist. Sa wakas ay nakakawala na rin ako sa kanya. Humarap ako doon sa lalaking kausap niya, only to see the same face like him. They both have this white skin, and beyond that, pareho silang gwapo kasi magkamukha sila. Napatingin ako kay Sir Jameson. Hala! Sir! Inaengkanto ka ba? I saw how the left side of his lips lifted and shook his head lightly. Silly! He mumbled. Bumaling siya sa akin bago binalik ang tingin sa lalaking nakaupo pa rin sa swivel chair niya. And Johnson, why are you here? Didn't I tell you to stay in the US? His voice suddenly became darker and more serious than ever. Nakita ko kung paano ngumisi yung lalaking tinawag ni Sir na Johnson. Wait, Jameson? Johnson? Grabe talino nang nagpangalan sa kanila ah. Jameson na lalaking lalaki at pinalanding tunog ng Jameson, Johnson. So, who's the pretty young woman beside you? Nagising ako mula sa pag-iisip ng walang kabuluhang bagay nang maulinigan ang boses ng Johnson. Naramdaman ko ang mga kamay ni Sir Jameson sa bewang ko at ang kanyang paghapit papalapit muli sa kanya. Alanganin akong napangiti. Sir! None of your business, Johnson. Kita mo, kabastos talaga tong taong to. Sigaw ng aking isipan nung putulin ni Sir Jameson ang sasabihin ko. Magte-thank you lang sana ako kasi tinawag akong pretty eh. Tinaas nito ang dalawang kamay na parang sumusuko. Fine brother, chill lang. Masyado ka namang masungit. Napapalatak ako saka tumango ng mabilis sa kanyang sinabi. Tumpak kayo dyan, sir. I agreed, even clasping my hands like his words were a speech. Sobrang sungit. Ang lakas pa ng trip sa buhay. Akalain mo ba naman, nilagyan niya ng harang yung elevator kaya napilitan akong gamitin ng stairs from the 19th floor hanggang 15th floor. Tapos yun nga, before that, he even used my time to piss me off. E di hindi na ako nakapag-break. Tapos pagbalik ko ng production floor, bukod sa late na ako, nadulas pa ako. Pero ang gwapo niyang tingnan habang nakatingin ako sa kanya. Kaso, hinulog niya ako so na-turn off ako ulit. Napailing-iling ako. Tapos sabi pa ng coach ko, terminated na ako. Pinatanggal ako nitong brother mo. Bad trip to. Ilang 100 surveys na nabigay ko. Siya pa may ganang i-terminate ako. Baka siya tanggalin ko sa pagiging boss ko eh. Napailing-iling ako hanggang sa ma-realize ko ang pinagsasasabi ko. I looked around and I felt myself being flushed my position. I saw the other staff and even Mr. Lee giggling. Diyos ko, nasa likod ko nga palang boss ko. Mabilis pa sa 4:00 na kumawala ako sa pagkakahapit sa akin ni Sir Jameson. Saka tumakbo palabas ng silid na yun. I must say, I made myself so embarrassed. What a mouth, Tanya. Ba't di mo kayang kontrolin? Dumiretso na ako pabalik ng production floor para kunin ang naiwan kong gamit. Di ba terminated na nga ako? Paninindigan ko na lang. Pagkarating doon ay wala na ang team ko sa bay na inuoko pa namin. I grabbed my things and before I left, I put some sticky notes on my coach's laptop to notify her about my departure. Dumiretso ako ng locker after sa production floor. Matapos ay lumabas na ako ng building para umuwi. I waited for a shuttle for about 5 minutes bago ito dumating. Napatingin muna ako sa buong building. Kukunin ko muna backpack ko bago kita sunugin. Charot! Sumakay na ako ng sasakyan para makauwi. Ay, mukhang balik ako sa pagiging normal na estudyante. Di mo na naman kasi kailangan magtrabaho anak kasi may sideline na sa Lalamove ang papa. Tumango ako sa sinabi ni mama. Totoo naman kasi, sa panahon ngayon na malapit na ang Christmas season ay lumalakas ang mga biyahe ni papa sa Lalamove. Kaya kahit may sahod na ako na kung dati ay halos wala na akong maitago sa sarili ko,
Ngayon ay sobra-sobra pa. Siguro, pambayad na lang sa kuryente ang hinihingi ni mama sa akin. Oo na nga, ma. Ito na nga at terminated na ako. Aasikasuhin ko na lang ang clearance ko para makuha ko yung last pay ko. Paliwanag ko rito. Napatango naman ito. Mabuti. Sige na, matulog ka na. May pasok ka pa mamaya. Sinunod ko ang utos ito at nagtungo na sa sarili kong kwarto. I laid myself down my bed and opened my phone to check some messages on my messenger. I saw myself being mentioned at our group chat kaya binuksan ko to. At Tanya Gomez, nasan ka? Hinahanap ka ni boss. At Tanya Gomez, hoy bruha ka, nagwawala dito si boss, kanina ka pa hinahanap. At Tanya Gomez, Be, where na you? Umuwi ka na ba? Nako! At napakarami pang mga messages ang natanggap ko mula sa kanila na hinahanap ako. Napailing ako. Nagwawala? Ba't siya magwawala? Nakasinghot na naman siguro yun. Kaysa mag-alala ay tinulugan ko na lamang sila dahil inaantok na rin ako. I disregarded their text and just went to sleep. I mean, ano pang ipupuyat ko? Tinanggal na nga ako sa trabaho. I was in a deep slumber when my mom just shouted loudly that my spirit woke up immediately. Tanya! Anak! May katrabaho ka dito! Mabilis pa sa 4:00 na tumayo ako mula sa pagkakahiga ko at tinakbo si mama sa labas ng bahay. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, ayun, nasa harap ang boss ko ng isang itim na van habang kausap si mama. After seconds, mama felt my presence and looked at my direction. Napangiti ito. Oh, eto na palang anak ko. Lumapit siya sa akin. Ho anak, pinapabalik ka daw ng boss mo, sabi nitong katrabaho mo. Kausapin mo muna. Napairap ako sa kawalan. I suddenly looked at his direction na dapat sana di ko na lang ginawa. Paano nalaman nito address ko? Katrabaho? Grabe naman tong co-worker ko. Mas mayaman pa sa OM namin. He's looking at me intently. I saw how his eyes roamed from my feet to my head. I'm flushed to my position and suddenly feel uncomfortable with the way he's looking at me. I'm wearing a black shorts na di naman ganun kakaikli at black sando na may pad sa loob kaya di na ako nagsuot ng brassiere. Hindi naman kapansin-pansin ang suot ko. Kaya bakit kung makatingin siya, para na akong fashionista kung manamit. Nagkibit balikat na lamang ako at dahan-dahan akong lumapit dito. May kailangan ka ba? He didn't answer me at nakatingin lang sa akin na para bang isa akong obra na ngayon lang niya nakita. Obra na isang fashionista. Nice. Well, like duh. I know I'm pretty. Oo na, huwag na ipahalata na masyadong nagagandahan sa akin. Umismid ako dahil until now wala pa rin siyang imik. I faked a cough para makuha ang atensyon niya at mukhang napansin naman niya. He formaled himself saka umiling. Damn, what a beauty. Napakunot ako dahil may naulinigan akong boses mula sa kanya pero di ko narinig. Boss, ano na? Nga na lang ba tayo dito, ganern? Ay nako. Tumingin siya muli sa akin. Now with his cold and blank expression. Report to work tomorrow. Same schedule. His only words before he even opened the door of his car and closed it. Wala pang isang minuto ay humarurot na ito paalis. Okay, ganon? Di ko alam kung anong meron. Kung anong trip sa buhay ng boss ko na yun. Napailing ako sa naisip. Uso naman kasi ang teknolohiya. We have a messenger. He can relay his messages through my coach. Well, personally telling me to go and organize my clearance is not bad at all. But very unusual. Very dramatic for a boss. Paliw talaga yun. Bulong ko sa kanapailing. Disappointed. Sayang. Gwapo sana. Napagdesisyonan ko na rin na pumasok sa loob ng bahay para ipagpatuloy ang naudlot kong tulog. Medyo nawala lang ang antok ko but after a few minutes of waiting, I finally drifted myself to sleep. Class dismissed. After the bell rang, the professor declared it was the Independence Day. Those words have always been the most awaited words for students like me. Inayos ko ang gamit ko sa kasinipat ang wristwatch ko. Great! 3:48 p.m. Early dismissal. How I love these times. I grabbed my bag and stormed out of the room. Dediretso na ako agad ng site. Nagdala na lang din ako ng extra damit in case na di ako papasukin dahil sa suot kong uniforme. I'm wearing a collared black skirt, tapos white blouse na may necktie. But right now, naka-jacket akong malaki na naka-zipper ito, kaya hindi halata yung blouse na may logo ng school. The best thing today is that I wore sneakers instead of black shoes, para at least ay mukha lang akong gagala sa Luneta Park. Pagkasakay ko ng bus ay naghanap agad ako ng upuan.
Fortunately, ay may bakante pang mga upuan sa bandang likod. I sat beside a man with the black hoodie jacket. He's wearing a face mask and actually covered with the hood of his jacket, kaya di mamukaan ng maayos. Delikado to. Madalas ganito get up ng mga masasamang loob. Don't get me wrong, okay? Hindi naman sa judgmental ako pero nag-iingat lang naman. We never know who are the people we will be able to be with in a place. I rolled my eyes around the bus to see if there's any available seats, but heaven's luck is not with me right now. I just sat there silently. Medyo nilalayo ko ang sarili sa lalaki para di ko maagaw ang kanyang pansin. Pinatong ko ang aking bag sa hita ko at niyakap ito. I also decided not to use my phone and just grab coins in my pocket for my fare. The whole ride was a quiet one for me, except for the fact that the driver and its assistant shouting to get people out. Diyos ko, ang traffic pa rin sa EDSA. I murmured. Sinipat ko muli ang aking relong pambisig and see that it was 6:28 p.m. Too early for the scheduled 11 p.m. Napabaling ako sa lalaking nasa tabi ko. Mukha naman siyang harmless dahil mula pa kanina ay tahimik lamang to. Siguro, naisip ko lang talaga yun dahil sa pagka-judgmental ko. Bad, Tanya Gomez, bad. I yawned and suddenly felt the urge to take a nap while on the way to my work. Sinandal ko ang ulo ko sa sandalan and closed my eyes. Hinapit ko palalo ang aking bag and let myself drift to sleep. POEA, Galleria, Ortigas Ilalim. Wala na? Ha? Galleria? Ortigas Ilalim? Babaan ko yun na. Napamulat ako ng mata dahil sa narinig. I just felt myself hugging something. No. It's breathing and it has a hot surface. Napatingin ako sa bagay na yakap-yakap ko, only to realize it was the man with the black hoodie jacket. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Manyak! Before I even shouted, he already covered my mouth with his bare hands. Shut the fuck up, will you? A husky and familiar voice said. Napatingin ako dito. Teka, Sir Johnson? Oh, damn, yes! The man beside me is no other than Johnson Clyde de la Riva. It's Mr. Jameson, brother. Napailing ito. Hinapit niya ako sa kanilapit ang bibig sa punong tenga ko. His hot breath lingering on my ear tickled me and made me feel uncomfortable and seduced. Don't you dare shout my name or we'll have a hard time. His voice sounds so authoritative, a sound of a leader that needs to be obeyed. Napatigagal ako sa kadahan-dahang tumungo sa kanyang sinabi. Tumungo ito. Muli niyang sinuot ang nakahubad na mask at binaba ang hood. Paano na yan? Lagpas na ako sa babaan ko. Sir, I have to go. Come with me. Ihatid na lang kita sa site. Just come with me first. I just nodded, hastily and not sure. He's still my boss's brother anyway. I don't have a choice at all. Lumagpas na ako sa babaan. More importantly, ayokong gumastos ng mahal sa pamasahe. I sighed. San kaya ito pupunta? Napailing ako. Kung kailan gabi saka napagtripan nitong rumampa at nagmukhang hold-upper. Magkapatid nga talaga sila, mga bangag. After a while, tumayo bigla si Sir Johnson na sinabing nasa MOA na raw. He suddenly grabbed my arm and pulled me to get up. Saan tayo pupunta, sir? Somewhere that we can play, Miss Gomez. We can play? Omo? Motel? Napasa po ako ng noo sa naisip. Gaga, dirty-minded ka. Di ko alam kung anong trip nitong lalaking to. Actually, di naman kami close kaya bakit niya naisip bigla na lang na isama ako sa rampa niya? Sumunod na lamang ako sa kanya at nagpatianod sa paghila niya sa akin pababa ng bus. He walked straight to sidewalk at saka kumanan patungo sa main entrance ng mall. Sinipat ko ang aking wristwatch and saw that it was 8:45 p.m. na. Ilang oras na lang ay magsasara na rin itong mall. Nang makalapit kami sa entrance ay binitawan niya ang wrist ko. Pumasok kami habang siya ay dahan-dahan lamang na naglakad habang nasa bulsa ng kanyang jacket ang kamay. Wala naman akong choice kung hindi ay sumunod sa kanya na parang tuta. Nakatingin lamang ako sa likuran niya. In fairness sa kanilang magkapatid ha, pareho silang may broad shoulders at malaki ang pangangatawan, pero di naman yung sobra. Tamang-tama lang sa kanila. And they are both handsome too. Di ko alam kung ano meron sa lahi nila, pero sana all maganda lahi. Napatigil ako sa pagmumuni ng mga bagay na tumama ako sa matigas na pader, pero di pala talaga pader. It was Sir Johnson's broad chest. I looked up at him, welcomed by his playful smirk. Cocky as always, like his antipatikong kapatid. Done checking me out? He smirked. Napakunot noo ko dahil sa kanyang sinabi. Ala siya? Anong check-check ka dyan?
Di ka naman exam para i-check, Eme. Sagot ko saka umunan lumakad sa kanya. I heard his gasp and laughter. I also heard him say something, but I was not able to get what that was all about. Jameson's right. You're amazingly crazy. Muli ay naglalakad na kami. Sa katunayan ay sinusundan ko lamang siya dahil kahit ako di ko naman alam kung saan pupunta. Rather, ay saan siya pupunta. After a while of walking, which is really a serious case since this mall is really gigantic and wide, in front of our way, the place named Tom's World was still open and full of people playing and having fun. Dire-diretso lamang kami ng lakad. Wait, don't tell me that the place that we can play is this place. Obviously, Tanya. Sobrang obvious. I was still in a daze about the idea that the brother of the most renowned businessman was an arcade player. And I'm not wrong. He walked inside the arcade place like it's a normal scenario that he always does. Well, playing arcade games is not a big deal, except for the fact that you are 24 years old, a multimillionaire businessman, and objective to show a good formal image. Still, I went after him and followed him. He went out to the cashier area and fished out a bill in exchange for TWS coins to play every arcade game. I went to him, whose eyes roaming around the place. Looks like he's looking for a worthy playing arcade game today. Lumapit ako sa kanya at nanatiling tahimik. Nag-iipon ako ng lakas ng loob para kausapin siya. Ewan ko ba? Para bang napakaseryoso naman ang gagawin niya ngayon? He looks so dangerous na ilang maling salita lang ang mamutawi sa labi mo ay makikita mo na ang impyerno. I heaved a sigh and decided to ask him the question that had been lingering in my mind since the time we stepped here. But as I was just about to call him when he left and grabbed my wrist to follow him. Sir! Ah! Umingos ito. Quiet! Napanguso ako. Napakaseryoso naman ang lalaking to ngayon. Habang hila-hila niya ang wrist ko, ay nagtungo siya sa isang arcade na may mga baril. Dalawa ang baril nito kaya pwede ito sa dalawang player. Naghulog siya ng 2 coins dahil ito ang required nito. He then grabbed the toy gun and looked at me with a mischievous smile painted to his lips. The most skill of zombies will win. If you win, whatever you want, I'll buy it. If I win, I'll tell you the consequences later. Deal? Napaisip ako. Simpleng laro lang naman siguro. Inabot ko ang isa pang baril saka ngumisi. Challenge accepted! As we heard the gong sound of the arcade, we started pointing and firing the zombies on the screen. Grabe! Halos lahat ng tira ko ay di tumatama sa mga zombie. My attention was caught by the despicable and sureball hit of the gun from the head of the zombie's movement of Sir Johnson. Hala, ang daya naman! Ang galing-galing na niya na dito! Napanguso ako. Aish! Ang daya! Bulong ko saka muling tumingin sa screen at nagsimula muling bumaril para makapatay ng zombies. Kalaunan ay 35-89 ang score. Talo ko! Nakakuha kami ng nasa 124 tickets para sa pinagsamang score. Matapos makuha ang tickets ay dumiretso kami sa claw machine. I tried getting a Hello Kitty pero nakalimang attempt na ako ay di ko man lang maiangat ang stuffed toy. After the last attempt, I felt his hands on my shoulder and pushed me lightly. Aba? Let me show you the real move. He smirked. Yabang mo, Sir Johnson, I murmured. He chuckled while looking at the stuffed toy's position. It's JK for you. Napakunot ako ng noo. JK? He nodded. Johnson Clyde. JK. Napatango-tango ako nang ma-realize ang dahilan kung bakit JK. Gotcha! Sambit niya saka hinawakan ng claw controller. He manipulated it swiftly at parang profesional sa paggamit nito. He went to the Hello Kitty toy beside the hole kung saan hinuhulog ang mga ito. He went to hold the head and after a millisecond holding it, he pushed the claw hard into the hole. Exactly the time the claw had loosened its hold to the toy. Nanlaki ang mata ko. I heard the ring sound. He bent down and got the toy he was able to get. Hanggang ngayon ay di pa rin ako makapaniwala. Napapailing ako saka pumalakpak. Oh! Ang galing! Grabe! I didn't expect him to be someone addicted to playing arcade. Marami-rami na din kaming nalaro at dahil kasama ko ay isang professional gamer, ay hindi rin naging boring ang paglalaro dahil lagi kaming nakakakuha ng ticket o kaya ay iba pang premyo. Napansin ko na halos wala ng tao sa loob ng Tom's World. Sarado na rin ang mga establishmento sa loob ng mall. Sinipat ko ang wristwatch ko. 10:57 PM na pala. Napatingin ako sa lalaking nakaupo sa upuan habang hawak ang manibela. He's currently playing a drag racing game. Napakunot ako na tila wala siyang pake kahit 3 minuto na lang ay magsasara na ang mall. Napakagat ako ng labi.
Sir, JK, anong oras na? Papaalisin na nila tayo. He looked at me. Shit, ba't si Jameson ang nakikita ko? Napailing ako. Erase. Don't worry, I rented the whole vicinity. Napanganga ko. E di ikaw na mayaman. Okay, I answered. I roamed my eyes around. Wala nang tao. Tanging kaming dalawa at ang mga nagtatrabaho na lang sa Tom's World ang natitira. Amazing! You won first place! Napalingon ako and I saw him getting the tickets. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. He suddenly grabbed my wrist again and pulled me. Anak ng, ang hilig talagang manghila ng putya. We are walking to the cashier area now. He let go of my hand at kinuha ang mga tickets na nasa akin. 3,457 po, sir. Ay, ang dami! Tumingin siya sa akin. What do you want? Napangisi ako sa katinuro ang gusto ko. Yung malaking box where complete BT21 bears are there. Actually, 4,000 tickets ang kailangan doon, kaya he insists to just pay yung kulang. Ganito kapag makapal muka. After the Tom's World, we walked out at tumaan sa Jollibee sa labas. Actually, nag-take out na lang kami dahil sabi ni ni JK, na sa bus na lang kakain. Well, good luck. Nakasakay na kami ng bus and God knows, it's 11:36 p.m. na. I'm super late ng 36 minutes. Halos wala ng pasahero sa loob ng bus. Pero okay naman. Kasama ko naman si Sir. Ay, JK. Kagat-kagat ko ang fried chicken nang mapatingin ako kay JK. What? Tanong niya. Iiling na sana ako bilang sagot nang mapansin ko ang gravy sa mukha niya. Grabe! Kusgusin! May gravy sa gilid ng labi at saka ng pisngi. Natawa na lamang ako. Kalat mong kumain, JK. His face turned stone at saka binaba ang hawak na manok. Kinuha niya ang phone niya at nagsalamin. Haish! Ano ba naman to? I'm gonna kill this gravy. Natawan na lamang ako. Ilang minuto lamang ay natapos na rin akong kumain at ganun din si JK. Maya-maya pa ay nasilayan ko ang Robinson's Galleria. Lumingon ako sa katabi ko, only to see him taking a nap with gravy still on the side of his lips. Ano ba namang kumain ng mga mayayaman na to? Makalat ka ha, be? Napaismid ako sa sobrang kalat niyang kumain. Kinuha ko yung tissue tsaka pinunasan yung gilid ng labi niya. Habang nililinis ito ay mabilis pa sa 4:00 na hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na tissue. Minulat niya ang kanyang mata at nakipagtitigan sa akin. But this is different. JK's and Sir Jameson's eyes were like a match. But why does it feel so different? JK's eyes are more expressive than Sir Jameson. Yet, I feel more comfortable and always felt a lingering feeling when I always looked at Sir Jameson's eyes. Crush mo ba ako? He suddenly blurted out. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa amin, kasabay ng pagkunot ng noo ko. Umismid ako. Putik, crush ka dyan, kapal mo oy! POEA, Galleria! Nanlaki ang mata ko kaya tumayo na ako. Para po! Sigaw ko sa kanilingon ang katabi ko. Sige na, punta na ako ng site. Tumango ito saka tumayo. Then let's go. Ha? Nauna itong lumakad kaya lumingon ito sa akin. Bakit? Lumapit ako dito. Sasama ka sa akin? He smirked. Malamang, that's where I work. Sasagot na sana ako nang umalingaw ang boses ng konduktor. Ano? Bababa ba kayo o ano? Bababa na po, Manong. May timer ba? Pagkababa ng bus ay agad kaming nagtungo sa sakayan ng shuttle papuntang site. Pero since wala pa ang shuttle car, ay nakaupo muna kami sa waiting shed. Habang tahimik na nag-aantay ay may katanungan na biglang pumasok sa isipan ko. JK? Yes? Napakunot noo ko. Bakit ka nga pala nakabus? Don't you have your own car? I left it at the road. Nasira kaya napilitan ako mag-commute. Napatango-tango ako. Tumingin ako dito. Eh di sayang naman, iniwan mo lang dun. I saw him smirk. Well, I can even buy hundreds of the latest and most pricey cars at this moment. Napasimangot ako. Wow, yabang! I hissed. Saka muling tinuon ng pansin sa ibang bagay. I only heard his laugh. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ay may katanungan na namang kumawala sa aking isipan. Ay, sir, JK, matanong ko lang, I blurted out. Nilingon ko siya muli bago nagtanong. Bakit ka nga pala nasa site? CEO lang naman ng account ko na EXIVPH yung kuya mo. But feeling nyo kayo may-ari ng call center company na pinag-workan ko? He chuckled. Because we really own it. Sitel is part of the Lariva group of companies and specifically, I handle it. Di mo ba chinecheck yung kontrata mo? My name and Kuya's names are there. Nanlaki ang mata ko. We! I voiced out.
Di eh. Basta nung JO signing na, nasa Cloud9 ako. Sobrang tuwa ko kasi natanggap ako sa trabaho. Dami kong inapplyan, dito lang ako nakapag-JO. He nodded. I stayed quiet again until the shuttle car arrived. Sumakay kami pareho at naghintay muli ng panibagong 30 minuto para mag-antay ng ibang gagamit din ng shuttle service. I looked at my wristwatch and it was 11:59 PM na. Napailing ako sa kasinandal ang ulo ko sa headrest until I felt myself closing my eyes and drifting myself into sleep. Hey! Naalimpungatan ako sa boses at pagtapik na naramdaman ko sa aking pisngi. I opened my left eye, only to see Sir Jameson. Wait, Sir Jameson? Napamulat ako at bumangon mula sa pagkakahiga. Sir! I roamed my eyes around. Mukhang nasa office ako. Nakahiga ako sa sofa at nasa harap ko ay isang mesa na may pangalan ni Sir Jameson. So nandito ako ngayon sa opisina niya? Inayos ko ang magulong buhok ko. Saka tumingin kay Sir Jameson na ngayon ay nakatayo sa harap ko habang nakapumulsa. Sir, si JK po, nasan? His soft face turned dark. JK? Did you two get close enough for him to tell you his nickname? He hissed like a madman. I gulped. I shook my head. Never mind that, sir. Sorry for the inconvenience. I'll go now to process my clearance. I looked for my bag and grabbed it when I saw it. I was about to go out of the room when I was halted by a hand who grabbed my arms. Huh? Wait, what clearance? Sir Jameson asked. I nodded at him. Yes, sir. Di ba you fired me? Kumunot ang noo nito. Fired? When? I even went to your house just to inform you about reporting to work. Ay, yun pala yun. Eh di wow, may trabaho pa pala ako? He nodded. Precisely. He suddenly pulled me near him. Isang nakakailang na posisyon. And that fire thing is just my way of pissing you off. A way to piss me off? Napailing ako. Parang gago ang puta. Sinimaan ko to ng tingin. Thank you sa pang-aasar, sir. Tumalikod ako rito at nagmarcha paalis ng opisina. Kahit kailan talaga nakakabwisit ang lalaking yun. Kala ko seryoso sa buhay. May mga mayayaman din palang kinulang sa tornilyo. I went out of his office at muba papuntang production floor. Anong oras na? At sobrang late na ako sa shift namin. Pagkababa ay pumasok na ako sa prod at hinanap ang bay na ginagamit nila Coach Madge. Coach! Tawag ko sa pansin ni Coach na ngayon ay may tinatype sa kanyang laptop. Sinara nito ang kanyang laptop saka tumingin sa akin. Aba, andito na ang prinsesa ni boss. Mapang-uyam na sambit nito na para bang nang aasar. Hala Coach, anong prinsesa ka dyan? Umirap ito. Wala, sige na. Pumunta ka na dyan sa station na katabi ni Aliyah. We need more hundreds and no more zeros, okay? I nodded. Yes, Coach. Binuksan ko na ang PC and navigated it to open my tools. Nilingon ko si Aliyah na kanina pa nakatingin. May kausap siyang customer kaya di siya pwedeng magsalita. She typed something on her notepad at tinuro yon. Are you wearing a school uniform again? I nodded at her question. She typed something again so I immediately looked at it. Kaya pala mukha kang bata today. Sinamaan ko siya ng tingin saka nag-type sa notepad niya. Bata pa talaga ako, Aliyah. Ikaw lang matanda sa ating dalawa. 20 is me and you is 25. Sumimangot siya. Hindi na rin siya nag-type pa ulit at nagsalita na agad sa kanyang customer. Ngumisi ako. Grabe, manang-mana sa akin sa pagmamultitasking. After the tools have finished loading, I assembled it and typed my passcode to open it. I opened my notepad and other resources that could help me to do my job. Alright, I'm good to take calls now. I opened my Avaya and put my code again. Sinuot ko na rin yung headset. Saktong nakarinig ako ng beep. Senyales na may call na pumasok sa akin. I smiled. Thank you for calling EXIV. My name is Tanya. How can I help you? We got 300s from Tanya. Napangiti ako habang kausap ang banyagang customer na nasa linya. Hayos ah! Naging sobrang productive ko ata ng araw na to. I typed on my notepad for the documentation and copied it to paste it on my customer's account. Alright, your request credit is already settled. Is there anything else that I can help you with? No, that's all, Miss Tanya. You are very helpful. Thank you. I greeted the customer goodbye. We're not queuing right now, so I can chill here while waiting for a customer to come in. Guys, please greet our boss, Mr. Jameson Klein de la Riva. He wanted to observe our team. Yes, coach. We answered in unison. My eyes suddenly met his and I felt something unfamiliar within me again. Shus ko? May sakit pa talaga ako sa puso?
Why am I feeling so seduced with just a look from his eyes? Umiwas ako ng tingin saka tinuon ang atensyon sa monitor. Suddenly, I felt his presence behind me. Nice job. 300s for just 5 hours sitting here, huh? Tumango ako and smiled awkwardly. Thank you for the compliment, sir. His eyes were beautiful, I must say. This is really a very crazy experience to have.